arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa ayon kay Attorney Harry Roque. Nanindigan naman ang kampo ng senador na hindi siya pwedeng ipa-aresto. Nasa frontline ng balita niyan, si Ian Suyo. Mag-iisang buwan nang hindi nakikita ng publiko si Senator Bato de la Rosa. Kasunod yan ng bali-balitang may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs. Sa Facebook post ng kaalyado ni de la Rosa na si Attorney Harry Roque, sinabi niyang inilabas na nga ang arrest warrant laban kay Bato na siyang nanguna sa drug war ng Administrasyong Duterte noon bilang PNP chief. Pinayuhan pa ni Roque si de la Rosa na huwag magpapakidnap. Kahit mismong abogado ni Senator Bato, mukhang naniniwalang may arrest warrant na laban sa kanyang kliyente. Parang totoo na talaga ito ata, itong arrest warrant nito. Kasi maraming na nagsasabi sa akin, hindi naman po pwede na gagawin na naman natin yung ginawa natin kay Tatay Digong, nadakpin na lang kaagad. Ayon sa Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, wala siyang impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant kay De La Rosa, pero muling nanindigan si Ombudsman Boying Remulla na totoo ang arrest warrant. Iginiit niyang hawak niya ang unofficial copy nito. Ang sabi naman noon ng ICC, kung wala sa official communication channels ang ulat, hindi ito kumpirmado. Sabi din ni Remulla, huling nakita ang senador sa Pampanga. Pero ang kampo mismo ni De La Rosa, wala raw ideya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi rin daw nakakausap ni Atty. Torion ang kanyang kliyente. Tanging asawa lang daw nito ang kausap niya. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Korte Suprema ang petisyon ni na dating Pangulong Duterte at De La Rosa na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Pero ayon sa ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres, pwedeng isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa International Court. Base raw yan sa International Humanitarian Act. Nakasaad dyan na maaaring i-transfer ang isang akusado sa alinmang korte o international tribunal para sa grave crimes. Kasi ang ini-implement po, ang sinusunod po ay yung batas natin mismo, no? Yung Republic Act 9851 or the IHL Act. At ang mahalaga dito, ito po ay pinasa ng Kongreso noong December 2009 kung saan hindi pa po tayo parte ng ICC Rome Statute.